lahat yun nakuha ko na din. So ibig sabihin, kung gusto mo na, dati sabi ko, Lord, gusto ko mag-MVP. So 54 na sa yata o 50 MVPs na yung nakuha ko. Pero ano yung mas hihigit pa doon? Ibig sabihin, kasikatan, kung kilala ka na sa ibang lugar, pag pumunta ka ng Antipolo, kilala ka, pumunta ka ng Marikina, kilala ka. What's next? Ano yung sunod? Di ba? So ginawa ko din, tinry ko gawing trabaho yung basketball. Hindi naman sa pagsusugan. Hindi ka magpupuyat, hindi ka man-chichicks, hindi ka magiinom. Di ba? Kasi gusto mo maging basketball player eh. Kung gusto mo mag-asawa, okay, mag-asawa ka, man-chicks ka. Nasa sa'yo na yun. Di ba? Kaya sinishare ko lang sa inyo, work ethic ng isang basketball player. Gusto mo maging basketball player pero hindi mo inaalagaan yung katawan mo. Mali ka nang pinipili. Tama, mali? Nagigets yung logic. Gusto mo sumali interbarangay, player ka ng interbarangay, hindi lang yan, ay, player ko interbarangay, ang ganda na ng lakad mo sa labasan. Pagdating ng barangay mo, magandang lakad mo. Pero, ipamumuhay mo na interbarangay player ka. Ibig sabihin ng interbarangay player, hindi ka matampuhin. Pag di ka napasok ni coach, hindi ka matampuhin. Alam mo yung role mo. No? So, isang drill na gawin mo, coach, yung ano. Ring namin to, barangay namin to, hindi kayo pwedeng shoot. Mamamatay muna kayo bago kayo makashoot. Parang ganun yung logic. Alam mo yung pag nasa basketball court kasi, ano yan eh, gera yan eh. Hindi lang yan basta shoot, sikat ka, pumalakpak yung mga kabarangay mo, hindi yun eh. Sa inyong mga player, iba yun, warrior kayo. Ibig sabihin, alam nyo yung pinaglalaban ninyo, yung barangay ninyo. Manalo, matalo, pero dadaan sila sa butas ng karayong sa inyo. Ganun yung pinaka-role ninyo. Kumbaga, talagang sa edad mo, makuha mo MVP, kung sakali makasampung MVP ka, anong sunod mo? Magkaanak na. Kasi marami ka na, 10 na yung girlfriend mo nun. Kasi nakasampung championship ka na eh. Di ba? Ano sunod? Ano sunod mo? Siguro makapasok sa MPBL. So ako din, ganoon din, mataas pangarap. Siyempre, taasan mo pangarap mo. Taas na liga. Ibig sabihin, taas na liga. Dati sabi ko, makalabang ko lang yung mga XP. Mag-asawa, suggestion ko lang. Kasi siyempre, mas maraming time kakainin ng paglalaro. Tama, katulad nito. Alas 7 kayo naglaro. Kung may asawa ka na, may anak ka pa. Di ba? Ay, umuwi ka na! Di ba? Di ba? Tapos kung ano ba, batang ama. Di ba? Pag batang ama ka, maaga ka magkakaasawa. Di ba? Kung pipili mo pagbabasketball, siguraduhin mo muna na pipili mo basketball, nakapokus ka. Kasi kaya mo ba yung pagsabayin? May papakainin kang bata, may alaga kang bata, magbabasketball ka, puyat ka. So, hindi mo mapagsasabay. So, kaya suggestion ko sa inyo, hanggang binata kayo, gawin nyo na hanggang saan maabot nyo. Kung 25 years, nagsawa na kayo, hindi pala ito yung paggusto ko. Tsaka kayo mag-decide na ano, hanggat bata pa kayo, may re-redirect nyo. Kaya gusto ko, habang nagbabasa sa inyo, pero at least nakagraduate ka, tama na, apply na ako trabaho, ano naman ako, binigyan ko naman ng time eh, di ba? Hindi talaga para dito, papawis lang talaga siguro. So, depende, di ba? So, at least meron kang dalawang path ng pagbabasketball. No? Okay, so gusto ko i-share sa inyo yung pinaka-motive ko. Sa akin, hindi ko naman sabihin na gayahin ninyo. Pero para sa akin, yung motivation ko is, syempre, unang-una, basketball, matropa yan eh. Kagaya nito, hindi naman tayo magkakilala. Konting inom ng soft drinks, magkakaibigan na tayo. Kasi, pareho tayo ng gusto eh. Basketball eh. Kahit na hindi ka tayo magkakilala, o 5, pak, laro na, di ba? So, basketball para sa akin kasi ngayon, from the age na nakilala ko si Lord, maging banding, maging marami kang kaibigan, tapos na-share ko din sa inyo yung salita ng Lord. Kasi kung hindi ako marunong mag-basketball, hindi ko kayo makikilala. Di ba? Yung basketball, kinbait yan ni James Naismith para sa mga mahihirap. Kasi dating game ng mga dati may bola, golf. Ano yung golf? Ang mayayaman. So, bibihira makakilala yung mahihirap sa mayayaman. So, na-create yung basketball para sa mga gaya nating motivation nun is si Lord yung pinaka-last natin. Kasi yung mga tao na yan, magsasawang pumalakpak sa inyo yan. Magsasawa lahat yan. Magsasawa lahat yan. Kahit yung girlfriend mo na palaging nanonood, pag-asawa mo na yan. Yung misis ko nga, sawang-sawa na manood. Ay, palagi na lang kayo panalo. Parang ibig sabihin, sawa na siya na manood ng game. Kaya tayo kasi mga wise, ialay nyo kay Lord yung talent ninyo. Kasi kanino galing yan? Buhay mo kanino galing. Diba? Hindi nakikita ni Lord lahat ng ginagawa ninyo. Pero yung mga magulang ninyo, hindi nila nakikita yan. Yung mga fans, mawawala yan. Magiging haters din yan. Kapag kalaban nyo na yung barangay nila, magiging kagalit nyo na yan. Pero kapag nagagalingan sa inyo yan, hindi nyo kalaban yung barangay nila, papalakpak sa inyo yan. Tama, mali. Diba? Ang galing nito ni ano. Diba?
Di ba? So, mawawala yan lahat. Mawawala lahat yan. So, sino nag-champion last year? PBA. Ha? Ha? San Miguel. Last 2022. Sino nag-champion? TNT. O alam pa rin niya. Last 2020. Last 2014. So, 10 years ahead. Alam niyo pa kung sino nag-champion? Diba? Hindi nyo na maalala. Ibig ko sabihin, ano ibig ko sabihin doon? Kahit mag-champion kayo 2025 Interbarangay, 10 years ahead, kayo na lang yung nakakaalam nun. Walang makakaalala. Ibig sabihin, lahat ng mga hinahangad natin, mawawala yan. MVP, kasikatan, kapugian, kalakasan ng katawan mo, mawawala yan. Pero yung hindi mawawala, yung motivation nyo sa paglalaro. Kumbaga, sa aming mga coach, hindi mawawala yung mga na-inspire mo ng mga bata. Hindi mawawala yung na-inspire mo. Diba? Yung mga natuto sa'yo, hindi mawawala yung maliliit na bata. Pag tumanda yan hanggang sa paglaki nila, coach! Diba? Coach, diba? So, kung bakit ipapakilala sa inyo si Lord, kasi siya yung mag-motivate sa'yo na mag-stay healthy para ma-share mo din sa mga bagong generation. Kasi kayo, bagong generation, ilan ng mga naturuan ko? So, ilan taong kayo? 17. So, yung mga 35 na yung mga naturuan ko, 30, kalabang ko na yung mga anak. So, mga anak, nakakalaro ko pa, di ba? So, natuturuan ko pa mga anak na side. So, nasa sa inyo kung anong motivation. Kaya sinasabi ko sa inyo, gawin yung motivation yung, kumbaga, si Lord. Kapag si Lord yung motivation mo, hindi nila nakikita, siya lang kakakita lahat ng ginagawa ninyo. Gusto mo mag-basketball? Magti-training ako. Madaling i-post, jogging, 1 hour, pero 30 minutes lang. Ibig sabihin, kaya mong dayain yung tao, social media ka. Dadayain kasi kayong dalawa ni Lord nag-uusap eh. Kasi ko coach mo, dadayain ako, coach, nag-practice ako ng 100 shots made daily. Kaya pag pinasahan mo ako sa game mamaya, sure yan, pasok. Pagdating ng game, mintis kasi hindi niya ginawa. No? So hindi mo ang unang kalaban mo talaga, sarili mo. Di ba? Sarili mo. Pag napagod ka, ibig sabihin, dinaya mo yung sarili mo kasi hindi mo ginawa yung best mo sa training eh. Diba? Dinaya mo. Okay, so ganito, share ko lang muna sa inyo, 1 minute. Lahat tayo makasalanan, naniwala kayo. Lahat tayo, saan tayo dapat mapupunta? Langit o impyerno? Okay, so kanina may inaway tayo, kanina may minura tayo, kanina yung nanay natin, hindi natin hinalikan bago dumating, or inutusan tayo, naglaro tayo, hindi tayo sumunod. So kasalanan na yun. So technically, tayo masushoot tayo sa impyerno. No, ganun din, lahat din. Kahit si coach, si pastor, mapupunta tayo sa impyerno lahat. Wala. Sabi ni Lord, Romans 6:23, lahat tayo ay nagkasala. Walang nakakaabot sa kadakilaan ng Diyos. So, hindi tayo mapupunta sa heaven. Pero sabi ni Lord sa John 14:6, I am the way, the truth, and the life. Walang makaparoon sa Ama, kundi sa pamamagitan ni Jesus Christ. So, talagang hindi tayo karapat-dapat, pero kay Jesus Christ, pwede tayo. No? Sabi, ngunit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan ng karapatang maging anak ng Diyos. Pag anak ka ng Diyos, saan ka nakatira? Sa simbahan. Saan nakatira si Lord? Diba? Siyempre sa langit. No? Sa simbahan, yes. Ano yun? Kapag nag-church ka, meron ng manifestation na kayo ay kahit sa church, kahit sa saang church, kayo mag-church, walang problema. Na yun lang yung ano ni Coach Buna ngayon na kumbaga binibigay natin yung kaligtasan mula sa Lord. So kung sakali man na maisip ninyo magkakasala ka uli sa impyerno ka mapupunta, ito yung sagot, no? So kasi anytime magkakasala pa rin kayo. Hindi ko sinasabing perfecto yung buhay natin na mga naniniwala kay Lord. Magkakamali at magkakamali tayo. Pero ang gusto natin na lalayo na tayo doon. Kung nagda-drugs ka pa ba, kuya? Sige lang na. Joke lang. Dahil kung nagbibisyo ka, di ba? Hindi mo maiwasan pa ngayon kung nagsisigarilyo ka pa. Kung gusto mo maging basketball player, kung gusto mo basketball player, tatanggalin mo yung bisyo mo. Kung gusto mo tumagal na kagaya ni Coach, 40 years old, nakakalaro pa kasabay ninyo, di ba? So nasa sa inyo yun. Kung gusto nyo maka-inspire pa ng mga susunod, yung anak ninyo, gusto nyo maturuan. Kasi kung mag-yoyosi kayo ngayon, hindi nyo naabutan yung anak ninyo. Di ba? Hindi nyo na matuturuan kasi meron ka ng opera dito, meron ka ng opera dito. Nasa sa inyo, di ba? Kung hindi mo makuha yung goal mo ngayon, sa anak mo, pasa mo, di ba? So, alagaan mo yung katawan mo kasi pag nag-coach ka din, papakita mo paano ba yung, Daddy, hindi naman ako maniniwala sa inyo eh.
Di ba yung ibang nagko-coach, hindi ko sinilala lahat yung ibang nagko-coach, intellectual, pero walang actual. Nagigets nyo ako? Papakita ko sa inyo, ganito. Ganito yung ball fake pag binamp mo, pero hindi naman nila nagawa sa totoong game. Ibig sabihin, kaya you practice what you preach. Kaya pag alagaan mo yung katawan mo, pag tinuro ko sa'yo, gagawin ko sa'yo. Diba? Mas kapani-paniwala. Diba? Hindi lang yung sabi-sabi. Okay. So, ngayon, willing ba kayo na tanggapin si Lord bilang Panginoon tagapagligtas? Okay. So, sabayan nyo lang ako sa panalangin. Kung naiiya kayo, naiiya pa ba kayo sa isa't isa? Magkakatim naman kayo. Hindi na kayo naiiya. Okay, so, sige, pray tayo. Sabayan nyo ako sa panalangin. Lord, maraming salamat po sa biyayang pinikaloob nyo sa amin. Salamat po sa blessing, sa pagpapala ng malakas na katawan at buhay. Lord, tinatanggap namin kayo bilang aming Panginoon at tagapagligtas. Gabayan niyo po kami sa aming gagawin, pagtanggap sa inyo. Gabayan niyo po kami na maging mahusay na basketball player, mahusay na anak, mahusay na magiging asawa, at mahusay na interbarangay player, Lord. Maraming salamat po. Sa inyo po namin inaalay ang lahat. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, alas